Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. FEBC Christmas Specials sa temang Ikaw ay Diyos. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas, natatangi ang daan patungong bukas. Kung magkakaisa'y muling mabubuo ang pangarap, at nang minsan pa'y muling magapos ang paghihirap. Bigkas natin panalangin sa iisang Diyos natin, manumbalik sa Kanya hanggang wakas. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas. Ang aking buhay ay binago niya magmula nang
Susuko na sana, ayaw ko na sana, subalit naalala kita. Parang di ko kaya, bigat ng problema, ngunit naaalala kita. Bigo na ko sana, natalo na sana, subalit may pangako ka. Lahat ay makakaya, manampalataya, ikaw ang Diyos ng pag-asa. Luwalhatiin ka, Luwalhatiin, oh Diyos. Luwalhatiin ka luwalhatiin, ng bawat puso. Luwalhatiin ka, oh Diyos, sa lahat ng panahon. sa lahat ng panahon. Ako'y tutuon. Sa'yo, Panginoon. Jesus, ikaw pala ang may pag-ibig na ibang-iba. Sa dinami-dami ng naranasan, sa'yo pala ang kapayapaan. Jesus, oh Jesus. Hallelujah, ang awitin namin sa'yo, O Diyos, tanging sa'yo lamang. Hallelujah, ang awitin namin sa'yo, O Diyos, magpawalang hanggan. Tunay na dakila ang iyong katapatan, sadyang walang wakas. Yahweh, Adonai, Yahweh, Yahweh Elohim, Yahweh, Yahweh Elohim. Isang amin, isang tinig, isang Panginoon. Isang tinig, isang bisig sa habang panahon. Kay Jesus, lahat tayo'y nauugat. Kahit saan pa magsalat, kahit saan maglupa, Kay Jesus, mapag-iisa, isa. Kay Jesus, mapag-iisa tayo. Posible kahit imposible, kaya kahit di na kaya. Sa Panginoon, posible kahit imposible, kaya kahit di na kaya. Magtiwala sa Panginoon. Kahit ano, kahit alin, kailan saan papano. Kahit sa'yo, kahit sa'kin, sila pa man o tayo, pagkat ito ay ayon lamang sa gusto ng kanyang kalooban. Posible kahit imposible, kaya kahit di na kaya. Sa Panginoon, posible kahit imposible, kaya kahit di na kaya. Magtiwala sa Panginoon. Kahit bagyo, kahit dilim, sisikat ang liwanag. Kung nahinto ang pagningning at hindi mabanag,
sa Panginoon. Posible kahit posible, kaya sa Panginoon. Posible kahit imposible, kaya kahit di na kaya. Magtiwala sa sa gitna ng tagtuyo. Ang tinig ng aking himig ay dumadaloy mula sa'yo. Iginuhit ang mga tala, mga tanawin na nakikita. Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Jesus. O kay rami na nangyayari na panghinaan na ng damdamin, ngunit pag-ibig ang nagpalaya at aking takot ay nawala na. Tumakapit sa'yo, O aking Diyos, ang bagay ko, kalooban mo sila ng ulo, init ng ulo, ang puso ko naangkla sa'yo. Malaya at pagtata na lumaya, pag-ihaya ang iyong mga hangarin sa mundo. Hindi mapapaahos sa hampas ng mga araw, kung ang puso'y nakaangkla sa iyo. Kaya ako ay nagpupuri sa kabila ng kabalisahan, pagkat akin ang naranasan ang tunay na kapayapaan. Di ko maipaliwanag kung ba't ako ay pinatawad at tinawag na iyong anak. Kaya lagi na tumakapit sa'yo, O aking Diyos, ang bagay ko, kalooban mo sila ng ulo, init ng ulo, ang puso ko naangkla sa'yo. Malaya at pagtata na lumaya, pag-ihaya ang iyong mga hangarin sa mundo. Di mapapaahos sa hampas ng mga araw, kung ang puso'y nakaangkla sa iyo. Umiiyak sa galang, ako'y tinawag na anak ng may kapal. Malaya at panatag na lumaya, upang ihayag ang iyong mga hangarin sa mundo. Hindi magpapaagos sa hampas ng mga alon, kung ang puso'y nakaangkla sa iyo. Malaya at panatag na lumaya, upang ihayag ang iyong mga hangarin sa mundo. Di magpapaagos sa hampas ng mga
13th month bonus na. Guys, paano ba yan? Nako, lilipad lang yan. Ipambibili ko ng regalo para sa mga inaanak at kapamilya. Ako? Itatago ko para magastos ko pang travel kapag natapos ang pandemic. Siyempre, andyan na ang latest cellphone na inaabangan ko. Kaya, alam na this! Be wise, kaagapay! Pag-ibig at pagbibigay ang diwa ng Pasko. Maraming kababayan natin ang nangangailangan ngayon ng tulong. Walang maliit o malaking halaga kung ito ay bukal sa loob. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. nasaktan at ang puso'y nasugatan. Di mo na kailangang magtungo sa kung saan. Lumapit kay Jesus, pag-ibig niya'y masusumpungan. Kanlungan ng puso ng ating Panginoon, kanlungan ng puso sa habang panahon. Ang pag-ibig niya'y tapat at sapat. Sa piling niya maghihilom ang iyong sugat.
Walang hindi niya kayang lutasin. Kanlungan ng puso ng ating Panginoon. Kanlungan ng puso sa habang panahon. Ang pag-ibig niya'y tapat, sapat. Wow! Sa piling niya maghihilom ang iyong sugat. Kanlungan ng puso ang ating Panginoon. Kanlungan ng puso sa habang panahon. Ang pag-ibig niya'y tapat, sapat. Wow! Sa piling niya maghihilom ang iyong sugat. Kanlungan ng puso. Sa paraiso ng Eden, unang nakamtan ang mayamang pagbuhos, biyayang di asan. At kayo na lang pagpapatawad mong laan sa hubad na kasalanan ni Adan. Hanggang pag-agos ng taon, saksing kasaysayan, bawat hibla sa panahon ng iyong pagmamahal. Sa gitna man ng laksa-laksang pagkukulang, pagpapalang dulot mo ay di mabilang. Kailan pa man kalinga mo'y alay sa katawang nanlalamig, balabal kang taglay. Kung magkamali pag-ibig mong panghahawakan ko, balutin ng muli sa init ng kalinga mo. Kung may unos mang dumating sa aking daraanan, di mangangamba dahil ikaw ay nariyan lang. Sa gitna man ng anino ng kamatayan, ang kapayapaan mo ang siyang tangan. Sa pagdatal ng kailanman, habang panahon, sa kahapon at ngayon, maging sa paglaon,
hinihiling ng mga bata ngayong Kapaskuhan. Ako po si Josh Kaylee Cristobal, taga Batya, Bukawi, Bulacan. Ang wish ko po ngayong Pasko, sana mawala na ang COVID para maging normal na uli ang lahat, para makasama ko uli ang mga kalaro ko na makapagkaroling. Ang wish ko po ngayong Pasko ay magkaroon ng cellphone at mawala ang pandemic sa bansa. Sana maibalik na sa normal ang lahat para makalabas na po ako at makapasyal na. Papasalamat ako kay Lord ngayon taon dahil healthy kaming lahat ng pamilya ko. Wish ko po ngayon Pasko ang wala na COVID. Bed, kumot, unan, kahoy. Iyon, wala akong mabili. Yan lang. Tsaka isa ko ng kahoy. Panggawa ng bahay ko. Marami mang pagsubok ang sinuong ngayong taon. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nananatili sa habang panahon. May pag-asa kay Kristo. Ito ang inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. FEBC Christmas Specials sa temang Ikaw ay Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ito po uli ang siguro familiar na boses na naririnig ninyo dito ho sa 702 DZAS. December 31st, dito ho sa Papuri Program. At alam po ninyo, partner in crime ko po itong kasama ko rito. Kaya lagi tayong magkasama, Ate Maru. And definitely, nakikita nyo naman ho sa pangalan niya, Maruha C. Javier. Ate Maru, kamusta ka? Happy New Year at Merry Christmas. Happy birthday na rin sa'yo. Batiin ko na ng lahat yung pwede kong ibati sa'yo. So Ate Maru, kamusta ka? Mabuti naman sa tulong ng ating Panginoon. Still very strong. Alam mo naman tayo, no? We're getting older every year. Kaya, katatapos ko lang mag-birthday, no? Yes, December 25. 6 days ago. Oo, 6 days ago. So, medyo, pero malakas pa sa tulong ng Panginoon. Kaya, maraming salamat sa isang opportunity muli dito sa ating, sa programa, yung ating paboritong programang Papuri. Papuri, right. Yeah. So, binabati ko lahat ng ating mga tagapakinig sa Papuri. It's been 6 years that we've been away from them as a tandem. Right, no? right. So, we're back just for this today. Who knows, you know? The Lord has more plans for us. At ganun din, kasi namimiss ko ang mga listeners din ng Family Matters. Kaya binabati ko rin sila. Happy New Year. At ilang oras na lang ay 2021. Yeah, ilang buwan ka rin ba? Ilang taon ka rin sa Family Matters, Ate Maru? Mga 3 buwan lang. 3 buwan. Right. Noong 2019 from January to March. Well, there are so many things that happened, right? Yes. 2019 sa akin, 2019 marami nang nangyari. Dahil nagpunta nga kami ng Thailand, tapos bumalik uli kami ng US dahil si Lelot sa kanyang lung issues. But God is so good. Ngayon 2020, it's just we can all say na this is a crazy year for many of us. However, hindi tayo titingnan lang yung crazy, but we always look at beyond on the goodness and the faithfulness of the Lord.
Kaya nga Oo. nandito tayo, Ate Maru. Ay, Yes, salamat po yes. sa opportunity sa Papuri program na we're given this wonderful opportunity to share and encourage each one dito nga sa pag-asa natin sa ating Panginoong Jesus. Amen. Ate Maru, I'd just like to share itong verse na bigay natin sa kanila. Alam ko may verse ka rin. Sabi nga give thanks to the Lord for He is good. His faithful love endures forever. Ito po'y galing sa Psalm 136. And ito ho yung pagbati ko sa inyo. Alam ko si Ate Maru ay meron yung nasa puso niya, i-share niya sa inyo. Pero ito hong verse 2, give thanks to God of gods. His faithful love endures forever. And give thanks to the Lord of the Lords. His faithful love endures forever. And just ending it on verse 26, give thanks to the God of heaven. His faithful love endures forever. Ate Maru, ang gusto kong ipasa sa mga listeners ng 702 DZAS, especially this year, 2020, ito na yung last day ng 2020, and we're looking forward for God's faithfulness. Alam po ninyo, ang faithfulness ho ng Diyos ay hindi ho natatapos. And I'd just like to share ito hong nung sumulat yung author nito, and we could say na si King David ang sumulat nito or yung mga worshipers noon ng Old Testament. Sila ay pwedeng magpasalamat sa Panginoon because God's faithful love endures forever. Amen. Habang for eternity, right? Yeah. Alam po ninyo, I'm just amazed with how good how they understand. They get it. Yung mga Old Testament writers na nakilala ang Diyos, it goes on forever. Kasi sa atin po, on a hindsight, we're looking back on the cross and the resurrection of Christ. Doon lagi nakapako yung katotohanan ito na ang pag-ibig ng Diyos ay panghabang buhay. His faithful love endures forever. That's right. Nakita natin yung fulfillment ng faithfulness ng Diyos sa pag-ibig niya sa atin ay babalikan natin doon sa krus at sa resurrection ng ating Panginoong Jesus. Yeah. Kaya po, tayo po patuloy na magpasalamat sa Diyos. Kausapin natin siya at magtiwala sa Kanya dahil nakatuon yung ating pasasalamat sa ating Diyos. At yung Diyos na yon, ang faithfulness niya ay dahil doon sa krus at sa resurrection ng ating Panginoon. It's riveted there. It's nailed there. Naka-angkla doon yung pasasalamat natin. So, yun, Ate Maru, gusto kong ipasa sa mga listeners natin for the great hope for 2021. At the reason why we are where we are right now is because of God's faithfulness and love sa atin, sa bawat isa sa atin. But then as we move on with our lives, every day of our lives, we encounter a lot of trials, difficulties, mga challenges natin sa buhay. But then because His promises are true, at kung sa Ilonggo pa masaligan, you can trust His promises. Kaya as we go through a lot, siguro hindi naman ipagkakaila na for the past 8 months or we're moving into 9 months, ang dami na nangyayari sa ating buhay, sa ating bansa, sa Pilipinas, sa Amerika. Kaya doon natin makikita na mayroon pala tayong responsibility. Ang ating reaction ay nagpapakita kung gaano natin kakilala ang Panginoon, gaano tayo ka-close sa Kanya, at gaano naman kabuhay ang Kanyang salitang buhay sa atin. No? So, at yun yung saligan, masaligan. Masaligan is trust. Trust. Yeah. Parang malapit-lapit din sa paninindigan or yung manalig. Right? Yeah, that's true. So, meron tayo na ipagpatuloy natin ang ating pagtingin sa daily
happening sa ating buhay, and we have a big responsibility. I look at what is happening in the past months sa ating buhay, ay isa siyang wake up call. Wake up call for each one of us has a responsibility to be a living witness of the Lord Jesus Christ. That's why makikita nila yung kahalagahan ng pag-ibig at yung pagtiwala natin sa Panginoon. Makikita nila yung the way we react. We have to be a blessing to others. We have to display the goodness, the faithfulness, and the power of the Lord Jesus Christ sa atin. At ang kanyang salita ay talagang buhay na buhay sa atin. Totoo yan, Ate Maru. Kung ang attitude natin ay magpasalamat sa Diyos, it changes our perspective. Correct. Kahit nga nahirapan tayo ng 2020, pero pag harap natin ng 2021, kung tayo ay laging nagpapasalamat sa Diyos, meron tayong pananandigan, meron tayong saligan, dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, gumaganda yung perspective natin. And we have hope. And we have total hope because of the resurrection of Jesus Christ. Amen. Sa buhay natin, yung katotohanan yun. Alam mo, Ate Maru, ito nga 2020, ito yung napag-uusapan natin sa FEBC, dito lalo na sa US. Pagka dating nung crisis, sabi nga ito po yung mas marami tayong opportunity to pray, to serve. Yes. And we have seen how God has been faithful sa atin, sa ministry po ng FEBC. Mas marami tayong mga naabot sa FEBC. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi dito sa international ministry ng FEBC. I've been involved with FEBC Thailand. Ito pong ginawa natin rin sa ethnic ministry. We broadcast to 17 ethnic ministries. Start nung lockdown, biglang angat kaagad yung mga listenership ng mga nakikinig po sa atin. Dahil people are looking for answer. People are looking for love. People are looking for really big questions in life. And we believe that Jesus Christ offers all of that. That's true. At isang challenge talaga yan sa atin to show every time I sing my song, my favorite song, Taos Pusong Pasasalamat. Sinasabi ko palagi na if your heart is full of thanksgiving, there is no room for complaint. Hindi ka magrereklamo, palagi ka nagpapasalamat mga pagsubok, pasalamat din, di ba? Yung mga material na blessing na tatanggap natin, pasalamat din tayo sa Panginoon. Yung mga challenges natin sa buhay, pasalamat. That's how we grow. That's how we grow in the Lord. At doon natin mapapakita ang faithfulness and thankfulness ng atin. Iba tayo sa kanila. Na siguro magtataka sila, ba't sila nagpapasalamat? Iba yung puso ng isang Kristiyano, ibang puso ng isang tao na nagkaroon ng personal encounter with the Lord Jesus Christ. Kasi iba nakita natin yung katotohanan ng Romans 8:28, right? All things work together for good. Correct. So, posibleng nakita natin na it's not good for us. We have so many not good things that happen in 2020. Pero sa mata ng Diyos, it's all good. I look at it ng, wow, this is a wonderful opportunity for us Christians na mas lalong maging evident yung mensahe ng Panginoong Jesus sa buhay. Yeah. All things work together for good, for our good. And all things work together for God's good also, because God is good. That's why we are good. And we bring back the glory to Him. That's why we thank Him. That's why we thank Him. Oh, yes, Taus-pusong pasasalamat, Ate Maru. Talaga sa itong 2020, the year 2020, from the very start, medyo talaga masikip. Masikip ang ang mundo. Ang dami talagang pangyayari. At ito ay nagpapakita na
God is still in control. That's why we're still here. That's why we Right. can still do the program. Tumitindig tayo, kumakain pa rin tayo. Not discounting, of course, yung mga nasa lantanang, especially yung bagyo sa Bagyo, right. ating Right. bansa. And dito rin sa ating country, marami pa rin mga uncertainties dito sa atin. But then we trust God because He is in control. At sabi nga kanina ay na-challenge, isa sa mga nakita ko sa TV, itong ang challenge niya, isa sa mga leaders dito sa Galatians 6:9. Galatians 6:9, let us not become weary in doing good. For the proper time, we will keep a harvest if we do not give up. Amen. Napakaganda yan na challenge sa atin. To start with 2021, well, wag mo tayong manlalambot, wag tayong magbibili sa ating pananampalataya sa Panginoon dahil ang promise niya, I'll never leave you nor forsake you. Well, Ate Maru, sa ating limited time, kami po ay bumabati sa inyong ng Merry Christmas, Happy New Year 2021, and we will be a blessed New Year. Kaya pagtuunan natin ng pansin ang ginawa ho ng Panginoon sa atin. Give thanks to the Lord kasi He is a good God. His faithful love endures forever. And yung katotohanan na yon ay nakaangkla po yon sa ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus at sa kanyang pagkabuhay na maguli. Resurrection. We're waiting for that. We're so thankful. And we thank God for this wonderful opportunity, Ate Maru. At sa pangalan po ng inyong mga lingkod, Jonathan Mortiz, Ate Maru Cepeda Javier, at nagsasabi na, sa Diyos ang papuri. Nasaan ka man, naroroon ako sa kahirapan, siya rin gabay sa'yo. Sa bagyo ng buhay ay ako ang siyang aakay sa'yo. Ano mang sigwa, ako karamay mo. Kahit saan panahon ng buhay mo, di magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. At sa bawat oras at araw, tangan ko sa palad ay ikaw. Di ka na sa'kin ay maaagaw. Kung minsan sa isip mo'y iniwan ka, na nag-iisa sa buhay mo't walang kasama, sa lahat ng sandali, na kahit sabi-hati, ako ay naroon sa iyong tabi. Kahit saan panahon ng buhay mo, di magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. At sa bawat oras at araw, tangan ko sa palad ay ikaw. Di ka na sa akin ay maaagaw. Kung minsan sa isip mo iniwan ka,
buhay mo't walang kasama. Sa lahat ng sandali, kahit sa bighati, ako ay naroon sa iyong tabi. Kung minsan sa isip mo'y iniwan ka, na nag-iisa sa buhay mo't walang kasama. Sa lahat ng sandali, kahit sa bighati, ako ay naroon. Ako ay naroon. Ako ay naroon sa iyong tabi.
ibaling mo ang iyong paningin sa maamong mukha ni Jesus. Pakinggan mo at alamin, naghihintay ang manunubos, manalig kaluluwang naghahanap. Lumapit ka kay Jesus. Siya ang daan at walang iba. Patungo sa buhay na walang hanggan, kaya't manalig at magtiwala sa Kanya. Buksan na ang puso mo't mamuhay kasama ni Jesus. Ayos ang buhay mo kung ika'y magpapasakop. Lumapit ka kay Jesus. Siya ang daan at walang iba. Patungo sa buhay na walang hanggan, kaya't manalig at magtiwala sa Kanya. Buksan na ang puso mo't mamuhay kasama ni Jesus. Ayos ang buhay mo kung ika'y magpapasakop kay Jesus. Kaya't papuri ko'y sa'yo, Panginoon, pagkat ni minsa'y di ako hinayaan sa kamay ng kaaway. Iniligtas, ako'y mananalig sa'yo kailanman, di susuko. Susuko na sana, ayaw ko na
mananalig sa'yo kailanman. Dasila ka, Panginoon, papurihan ang iyong pangalan, ang sandigan, kaming iyong mga anak, kahit kailan ay di susuko, di susuko.
Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng naming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng